Isang umaga ng Mayo, 2026 sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas. Sa mga buhangina na nakaharap sa dagat, maingat na ipinuwesto ng mga sundalo ang isang truck militar nakatutok patungo sa abot tanaw. Walang masyadong usapan. Alam ng lahat ang nalalapit na mangyari. 2 misil ang pinaputok. Lumipad ang buhangin. Yumanik sa hangin ang ingay. Pagkalipas ng 6 na minuto, isang barko na 75 kilometro ang layo sa gitna ng dagat ang tinamaan. At lumubog ito. Pinapanood ito ng Sina sa kabilang panig ng dagat. Hindi nila nagustuhan ang nakita, kaya nagpadala ang pamahalaang Kino ng buong armada sa reyon. Mga destroyer, frigate, barkong paniktik at coast guard. Lahat ng ito ay para bantayan ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero sa likod ng mga putok na yan, may isang kwento na alam ng China. Ito rin ang dahilan kung bakit mas nag-aalala ngayon ang gobyerno ng China kaysa noong mga nagdaang dekada. Para maintindihan kung bakit napakahalaga ng putok na yon, kailangan mong malaman ng isang bagay tungkol sa Hapon. Matibay pa rin ang ugnayan nila sa Estados Unidos. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, natalo ang Hapon sa isang nakakahiyaang paraan. Wasak ang mga lungsod nila. Ang buong bansa ay wasak at malinaw ang hinihingi ng mundo kapalit ng kapayapaan. Hindi na muling gagamitin ng Hapon ang kanilang militar sa agresibong paraan sa labas ng kanilang teritoryo. Hindi na sila muling magpapaputok ng armas sa ibang mga bansa. Ang pangakong ito ay isinulat mismo sa konstitusyon ng Hapon, ang pinakamahalagang dokumento ng bansa. Parang isang batas na nakaukit sa bato na nagsasabing, nariyan ang Hapon para ipantanggol ang sarili nito, hindi para umatake. Sa loob ng 80 taon, tinupad ng Hapon ang pangakong ito. Ngunit noong araw na yon sa buhanginan ng Pilipinas, nagwakas ang pangakong yon. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano ito kalaki, isipin mo ito ng ganito. Isipin mo ang isang bansang dekada nang nangangako sa buong mundo na hindi na muling gagamit ng puwersang militar sa labas ng sariling teritoryo. Bigla na lang, walang babala, nagpadala ng sundalo at misil sa teritoryo ng kapitbahay. Titigil ang mundo para magbigay pansin. Eksaktong ganun din ang nangyari, pero sa kabilang panig ng mundo. Ang mga misil na pinaputok ay tinatawag na Type 80 E-8. Ang mga ito ay gawa ng Mitsubishi Heavy Industries, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Hapon. Bawat isa ay may dalang pampasabog na kayang sumira ng isang buong barkong pandigma. Hanggang sa araw na yon, hindi pa ito naiputok sa labas ng teritoryo ng Hapon. Pero may 2 detalye tungkol sa pagpapaputok na ito na talagang kapansin-pansin. Ang una ay tungkol sa barkong pinalubog. Tinatawag itong BRP Quezon at may napakakakaibang kasaysayan. Itong barko ay itinayo ng Estados Unidos noong 1944. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, partikular para labanan ang Hapon. Naglayag ito sa mga karagatan at ginawa ang kanyang tungkulin. At makalipas ang mga dekada, napunta ito sa kamay ng hukbong dagat ng Pilipinas. At pagkatapos, 80 taon matapos itong itayo para labanan ang mga Hapones. Pinalubog ito ng mga Hapones. Sa pagkakataong ito bilang mga kaalyado, mas kapansin-pansin ang pangalawang detalye. Ang Type 88 ay lumang misil na mahigit 35 taon nang ginagamit. Ang Hapon ay may mga misil na mas moderno at mas makapangyarihan kaysa rito na nakaimbak sa kanilang bansa. Pero pinili nilang gamitin ang pinakamatanda dito sa Pilipinas. Para sa maraming analista, isa itong kalkuladong pagpapakita ng lakas. Sapat na malaki para seryosuhin, pero sapat din ng pagtigil para hindi lumala ang sitwasyon. Parang pagbukas ng jacket at ipakita ang holster nang hindi inilalabas ang baril. Pero sa uli, bakit na ba ang Pilipinas? Sa lahat ng lugar sa mundo, bakit na ba pinili ng isang bansa tulad ng Hapon ang Pilipinas para gawin ang isang bagay na hindi nila ginawa mula pa nung ikalawang digmaang pandaigdig? Pag-isipan mo yan sandali.
Kung ikaw ang Hapon at nais magpadala ng mensahe sa China nang hindi nagdedeklara ng digmaan, saan mo ito gagawin? Ano ang pinaka-stratehikong posibleng lugar? Para maintindihan ang sagot, tingnan ang mapa. Isipin mong may natural na bakod sa gitna ng karagatan, mula hapon sa itaas, pababa sa Taiwan at nagtatapos sa Pilipinas sa ibaba. Nasa loob ng bakod na ito ang China. At ang pangunahing labasan sa timog, papunta sa bukas na karagatan. Papunta sa Pasipiko, dumadaan sa makitid na lagusan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Dito dumadaan ang mga barkong pandigma ng China papuntang bukas na karagatan at dito rin sila nakakakilos saan mang panig ng mundo. Kung wala ito, limitado lang ang China sa sarili nitong dagat. Parang isang boksinyero na naiipit sa sulok ng ring. Malakas pero walang espasyo para gumalaw. Isipin mo, kung gusto mong harangan ang isang tao sa makitid na pasilyo, saan ka tatayo? Sa pintuan. At eksaktong sa pintuan ng pasilyong yon, pumwesto ang Hapon, Estados Unidos at Pilipinas sa ersisyong yon. Ang hilagang bahagi ng Pilipinas kung saan pinaputok ang mga misil ay nakaharap mismo sa pintuang yon. Kayang tamaan ng anumang misil mula ron ang barkong dumadaan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa simpleng salita, kahit anong barko na sumubok tumawid sa daang yon, kapag may digmaan, siguradong magkakaproblema at hindi nag-iisa ang Hapon. Sa parehong ehersisyo, ang Estados Unidos ay nagpaputok ng isang Tomahawk missile na tumama sa target na mahigit 600 kilometro ang layo. May sariling mga missile na nakaposisyon ang Pilipinas. At sabay-sabay, ang tatlong bansa ay bumuo sa unang pagkakataon ng isang network ng mga armas na kayang saklawin ang buong koridor na yon mula simula hanggang dulo. 17,000 sundalo mula sa 7 magkaibang bansa ang nandoon. Estados Unidos, Pilipinas, Hapon, Australia, Canada, Pransya at New Zealand. Ang pinakamalaking ehersisyong militar sa kasaysayan ng Pilipinas. Naintindihan ng gobyerno ng China ang kahulugan nito. Kapag naisara ang koridor sa Sigalot, mawawala ang akses ng China sa Pasipiko at maiipit ang kanilang barkong pandigma. Vulnerable ang kanilang kalakalan at limitado ang kilos nila sa mundo. Hindi lang ito militar na usapin. Isang usapin ito ng kaligtasan. Hindi rin bigla na lang umabot sa puntong ito ang Hapon. Sa palagay mo ba, isang bansang nangakong di na mag-aarmas ay biglang makararating sa ganitong sitwasyon? Siyempre hindi. Matagal nang nangyayari ang pagbabagong ito, tahimik lang. Mas malinaw ipakita ng mga numero ang kasaysayan kaysa anumang talumpati. Sa loob ng mga dekada, mayroong halos sagradong patakaran sa Hapon. Huwag kailanman gumastos ng higit sa 1% ng kinikita ng bansa para sa armas at depensa. Isa itong paraan para ipakita sa mundo na ang bansa ay nakatuon sa kapayapaan. Pero sa nakalipas na 13 taon, tumaas ang budget ng militar ng Hapon taon-taon. Walang eksepsyon. Noong 2026, umabot sa $70 bilyong ang gastos na yon. Pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Para magkaroon ka ng ideya, sapat na ang perang yon para tustusan ang buong taon ng budget ng ilang maliliit na bansa. At ang plano ay patuloy pa itong palakihin. Sa likod ng pagbabagong ito, may 2 pangalan kang dapat makilala. Ang una ay si Shinjiro Koizumi, ang ministro ng depensa ng Hapon. Siya mismo ang pumunta sa buhanginan sa Pilipinas at nasaksihan ang pagpapaputok kasama ang ministro ng depensa ng Pilipinas. Anak siya ng dating punong ministro na kilala sa bansa. Kinakatawan niya ang henerasyon ng mga politikong Hapones na lumaki sa kapayapaan pero naniniwalang lakas militar lang ang makakatiyak ng patuloy na kapayapaan. Ang pangalawang pangalan ay Sanae Takaichi, ang punong ministro ng Hapon. Noong Nobyembre noong nakaraang taon, may sinabi siya na hindi inaasahan ng sinuman na maririnig mula sa isang leader ng Hapon. Sinabi niya na maaring magsagawa ng interbensyong militar ang Hapon kung atakehin ng China ang Taiwan. Ang ganitong pahayag mula sa pinakamakapangyarihang tao sa Hapon ay hindi maiisip 10 taon nang nakalipas. Natahimik ang mundo. Nag-react ang China ng galit na galit pero hindi umatras si Takaichi. Ngayon, hayagang tinanggap ng Hapon ang posisyong ito. Pero may isang tanong na nananatili kapag nakikita mo ang lahat ng ito na nangyayari. Isang tanong na hindi itinatanong sa opisyal na pahayag, press conference o talumpati ng mga ministro.
Mayroong isang maliit na isla sa Pilipinas na tinatawag na Itbayat. Matatagpuan ito na mahigit 150 kilometro mula sa Taiwan. Ang mga naninirahan dito ay mga mangingisda. Namumuhay sila ng simple, malayo sa malalaking lungsod, malayo sa mga usapan ng mga general at ministro. Pero sa panahon ng ehersisyong militar na ito, ginamit din ang parehong isla bilang lokasyon para sa pagpwesto ng mga misayal ng Amerika. Ang isang isla ng mga mangingisda ay biglang naging bahagi ng isang militar na network na nakatutok sa China. Alam ng mga residente na kapag nagkaroon ng labanan, sila ay mapapasalang sa putukan. Hindi dahil gusto nila, hindi dahil pinili nila, kundi dahil inilagay lang sila roon ng heograpya. Siguro ito talaga ang naisiparating ng video na ito. Hindi lang mga mangingisda ng Itbayat. Ito ay kahit sinong ordinaryong tao, saan mang panig ng mundo, na isang araw ay nagising at natuklasan na nagbago na ang mundo sa paligid niya nang hindi man lang siya nasabihan. Na ang mga desisyong ginagawa ng mga general at punong ministro sa mga silid na hindi natin kailanman mapapasok ay direktang nakakaapekto sa buhay ng mga taong wala namang kinalaman dito. Ang pagpapaputok sa Pilipinas noong Mayo ng 2026 ay hindi lang basta pagsubok ng armas, isa itong mensahe. Ang Hapon, na nanatiling tahimik sa loob ng 80 taon, ay pinili ang sandaling ito para ipakita sa mundo at lalo na sa pamahalang Chino na handa itong kumilos. Na ang pangako ng panahon pagkatapos ng digmaan ay natapos na ang mapayapang Hapon na nakilala ng mundo ay unti-unting napapalitan ng ibang bagay. At ang sinat? Sa totoo lang, naintindihan niya ang mensahe. Sa mga sumunod na araw matapos ang ehersisyo, lumabas ang mga tagapagsalita ng gobyerno sa media at nagsalita tungkol sa muling pagsibol ng militarismong Hapon at banta sa kapayapaan sa riyon. Gumamit sila ng matitinding salita. Wikang may matinding babala. Pero ang nasa likod ng mga salitang yon ay mas konkreto. Ang pakiramdam na humihigpit ang pagkubkob sa China kaysa isang ehersisyong militar. Nagbabago na ang kaayusan ng mundo mula matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Hindi sabay-sabay. Hindi sa pamamagitan ng isang deklarasyon ng digmaan. Pero dahan-dahan sa pamamagitan ng mga ehersisyong militar, lumalaking budget at mga misil na pinapalipad sa mga buhanginan sa Pilipinas isang umaga ng Mayo. Hindi nagdeklara ng digmaan ng Hapon, pero nagpadala ito ng mensaheng naintindihan ng sinumang general sa mundo. Minsan, mas mahalaga ang malinaw na mensahe kaysa sa anumang pahayag. Ang tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Hanggang saan ito aabot? Kapag napansin ng karamihan ang laki ng pagbabagong ito, huli na para masubaybayan ito ng malapitan. At ikaw, ano sa tingin mo? Tama bang muling mag-armas ang Japan o baka mas pinapalaki lang nito ang panganib sa rehiyon? Mag-comment ng opinion mo, gusto ko malaman ang saloobin mo. Kung nakatulong ang video para maintindihan ang nangyayari sa mundo, ibahagi ito sa iba na gustong malaman. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel, na yun na ang tamang oras. Patuloy naming susubaybayan ito hanggang sa muli.